Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala at andito tayo ngayon sa Hot Takes. Putang ina Alanseta. Andito Ginagaya tayo ko lang ngayon si sa Hot Takes. Kasama natin ngayon si Lanceta at YG yan na pareho ang mga tropa. At Yup, yup. nakasama ko rin sila sa last na prediction. Ngayon ang gagawin natin ay Vuelta Balentong 12 prediction. Sobrang solid na lineup to. Una sa lahat, kamusta kayo mga pare ko eh? Kami ay up na up! Joke lang. Galing kami sa pagre-review pare ng isang confidential battle. Confidential battle? Anong battle yan? Pwede nyo ma-share o surpresa na lang? Isa word yun for controversial. Oh, okay, So, okay. yung pagkakamali namin, we live it. So, yung confidential na to is Cripply versus Ban at sobrang haba ng episode na yun pare. Ilang oras ang inabot? O umabot mo ng oras? 2 oras, no? Holy Umabot pa nga kami sa yung kay Kilan yun na Tsaka unang review namin na hindi kami parehas ng panalo. Oh, okay. Interesting yan. Yung Naabangan ko. Kakatapos lang namin magsapakan. Kaya pala naka-sunglass ka. May black eye Ano ka. yung review? Nag-review kami pare. Naging 24/7. So pare, magre-review ulit tayo kasi last time, ilan yung mali natin last time? Isa lang? Predict. Sa prediction? No, prediction. Ilan yung nanalo? Marami tayong tama, di ba? Maraming tumama. I think 60% nung prediction natin is tama. Yun. Ito medyo itong bagong ipe-predict natin, Vuelta Balentong, medyo mas mahirap itong i-predict. Vuelta Balento. Una sa lahat, para sa'yo, or sa inyong dalawa na rin, anong Vuelta Balentong yung pinakamalakas para sa inyo? Meron ako agad. Okay, sige. Yung kay Looney Tipsy. Vuelta EJ Balentong 3. Okay, Jonas Romano. Smaglas Rapido. Mott versus Onyx. Kompleto pa pare. J-Skills versus One Lazy. Yeah. Ayan ang kailangan nating Jay. Kailangan natin panoorin yan kasama ka. Patataga ng betlog yan. Oo, kailangan natin i-decipher kung ano ba talaga sinasabi nilang dalawa pare. So, tangina Jay, medyo to. Tinitignan ko pa lang yung lineup, medyo ang hirap ng i-predict. Ikaw YG yan, anong pinakamalakas na Vuelta Balentong para sa'yo? Or familiar ka? Yun din sa'yo. Yun para sa akin yun kasi doon mo kalaban si Jonas, di ba? Hindi, kalaban niya Lil Jan. Rest in peace. Oh, yun nga. Tsaka Smaglas Rapido, yun nga yun. Doon ay sino kalaban ni Tipsy doon? Luna. Jay, Luni na, di ba? Gaano karaming tao nun? Shit, sobrang dami. Hindi ko... Di ba ang dilim? Madilim, tapos siksika na masyado. Tapos, alam mo naman yung vibe sa B-side eh. Hindi ka magiging komportable minsan sa hindi B-side. puno, di ba? Minsan hindi puno, minsan... Pero nung gabi yun, puno yun. Puno yung B-side nung gabi yun. As in? Oo. Kumpara pa sa second side. Pa sa labas. May second side to, di ba? Yung second side to, naalala mo yun na Batas Sayad. Delo versus Parang ganon. Mas organized lang yung Mas organized lang yung Vuelta Balentong 3. Kasi medyo na kasi yun di ba? Na bash nila doon. Oo. Tsaka alam ko hindi nag-pre-sale si Enigma nung Vuelta Balentong 2. So hindi niya parang limited lang. Oo. Damn. Yeah. Ano huling laban mo ano yung pinakalas na laban mo ng Vuelta? Vuelta, hindi ko alam kung nakapag-Vuelta Balentong ako. Doon mo ba naalaban si Sixth Threat? Second side yun. Oh, hindi yung Vuelta. Ay, hindi. Zoning yun. Zoning yung sa amin ni Six. Tapos, sa amin ni Sayad, second side. So, Vuelta. Medyo wala akong Vuelta pare. Okay. Balentong lang. Ang dami ko nga din na-try, no? Pati gubat, di ko na-try. Pakus ganay na-try mo.
Yes. Yes, sir. Ganun Masarap ka. mag-wordplay. Mag-wordplay, King Inamers. Di ba pare parang, ikaw, anong explanation mo dito sa Vuelta Balentong, pare? Ito nga Di yung ba, masasabi, every event may siya, Sargo. Parang Sargo papuntang Ahon. oh, shit. Para talagang bigayan na ng matindi, pare. Oh, parang, minsan nga mas malakas pa yung yung mga laban sa Vuelta kaysa sa Ahon. Para sa akin, Magsisearch. Habang kausap kita, magsisearch ako ng porn. Mga poster ng pare. Poster ng Vuelta Balentong. So, Vuelta Balentong. Oh, ang dami pare. Mhm. Vuelta Balentong. Wala akong Vuelta Balentong, pare. Wala. So, ang Vuelta Balentong hindi event siya na paiba-iba rin pala ng event. Di siya tulad ng Guba, tapos yun ay ganito lang. Ang Vuelta Davao lang siya. Balentong, usually, dyan ginagawa yung isa buhay semis. Usually. Parang yun na yung naging niya. Cosmatic ng Ay, gago, Vuelta Balentong din pala ang Batasaya, Delos at Maestro, pare. 2. Vuelta Balentong 2. Diba? Ibig sabihin talagang walang yaan talagang Vuelta Balentong, pare. Ito, tiga mo to, yung Vuelta Balentong 1, Harlem Baliw versus Abra, Wantamad versus Shea, Apex versus Daddy Jody, Target versus Mandy Mac, Saito versus Silencer, Dicta versus Fuego. Di ba doon pa lang alam mo na? Doon pa lang di ba? Silencer na panood natin. Sobrang classic ng Saito Silencer na yun. Angas, pare. Oo, ikaw pala. Hindi ka Ikaw ba, Vuelta Balentong mo, sino pa? Bukod kay Lil Jan. GL. Pero may lang yung tao. May... Vuelta Balentong na GL. So siya, parang hindi in-expect na line-up, pero talagang alam nilang style clash na big names. Big names din, Malalakas yung malalakas yung line-up lagi ng Vuelta Balentong, yun yung mapansin ko. So, simulan na natin? Yun, simulan na natin. Ito, posibleng unang laban ng gabi to. Ang inang aga. Jonas kagad, pare. Diba? Jonas versus... Nagulat ako nung nakita ko tong laban na to sa pinakailalim ng poster dahil alam natin yung kayang gawin ni Jonas sa ni Fruz Oo. Si Fruz. Yan, gustong-gusto kong kalaban mo yan Tangina, isa yun sa trip ko na nakalaban mo, Jay, si Fruz. Bakit? Paano mo nasabi? Yung niya yung kung paano kanya i-portray na parang bading ka Putang ina mo kayo, DJ Power, bakla! Nag-flow tapos naglapay. Magaling to si Fruz. Kumbaga, si Fruz given na, kumbaga pinatunayan niya na bars, jokes, delivery, stage presence. Ngayon, para nile-level up pa ni Fruz, kung papansinin mo parang YG. Yung multi niya, tindi na. Grabe. Pahulo na. Ang mahirap kasi sa multi, yung connection niya. Pero ang ganda lang din ni Fruz maglaro ng multi, di ba? Parang magkikwento siya talaga dikit-dikit na At ang maganda doon, isa lang yun sa bago niyang arsenal, yung multi. Gutom bumawi ito, pare, sunod-sunod na talo. 0-2 siya last Ahon. Sa three-way, Talo din na siya sa gubat. Yes. So 0-3. Yes. Ano to, pare? Sa last na tatlo na laban niya. So, pag-usapan natin strengths ni Fruz muna bago ni Jonas. Strengths niya, yun, wordplay, bars, delivery, nagpo-flow, medyo madumi nga lang siya mag-flow madalas. Parang laging over sa syllable. Pero, anong mga strengths pa ni Fruz? Yung mga out of nowhere niya, mga unpredictable na
Minsan may tumatama siya na na kaululan bars niya na ano. Feeling ko naman pagka in zone pare. Kunyari, laban niya kay Balakid. Tangina. Killer siya dun pare. Laban niya ay Cripply. Tangina, ano pa siya nun, technical pa siya nun. Ayun yung nakakatakot kay Fruz kasi pwede kanyang balansehin pare. At the same time, madali din siyang basagin. Pero kasi when I say balance, pare, kahit gaano pa kalakas sa isang style yung kalaban mo, pag balance yung kalaban mo, hahanapan ka rin eh. Parang siya, balance eh. Doon ikaw nakulong sa isang. Parang ganun. Di mo kaya bars, di mo ano. Pero, ang katapat si Jonas, pare. Yun lang. Ngayon parang nakakatakot na si Jonas talaga Ang ina, kung ako papabili, di ko kakalabanin yun eh. Kung sakali lang. Dapat siya yung first round ko sa sa matira mayaman nun eh. Totoo. Nag-back out siya. Parang kailangan natin ibigay sa sa ibang star. Okay na rin yun. Puta, nang undefeated siya sa PSP, pare. Kung nakalaban mo pala siya, di may isang talo siya. Itong Joe Nasa. Shit. Hindi, wag naman yung ganun. Tanginang yun. Pero yun nga, parang si Jonas, talagang nag-improve na yung comedy niya ng malala. Sobra. So, mula nung early days niya sa Flip Top. Nag-improve kaya yung comedy niya o dati pa siyang ganun. Pero dahil kakapasok niya sa Flip Top, kailangan niya magpakita ng technicals. Hindi, ang dating style ni Jonas, nagfo-flow siya. Ayun nga, yung mga ganung technical na bilang. Hindi pa ganun Kasi meron ako napanood na nasa Flip Top na rin siya noon, pero lumang-luma na rin yun yung Nico Robles. Malakas siya doon. Grabe yun. Freestyle talaga. Tapos yung kalaban niya may sulat. Inaano niya lang talagang, doon ako tumawa ng masakit sa tiyan talaga. Freestyle, yun pala usapang freestyle, pare. Ilang beses ko na nakita si Jonas ng talagang walang bit-bit. Nung babadibag pa rin siya, pre. As in, wala talaga. Hindi siya kumakala sa sulat. As in, wala talaga. Wala siyang dalang sulat eh. Tanginang yan. Ako, patunay ako, yung laban niya kay Krega. Kasi siya yung kasama ko sa kwarto nun eh. Tapos umiiyak lang siya, basta away-asawa, parang gano'n. Tapos ginugulo kami ni Sayad, putang inang yan. So, ikaw, Jay, yun, parang si Jonas, kilala na siya sa mga style niya. Patawa, flow, pwede pa rin magseryoso. So, syempre, yun nga rin yung yun yung bago sa style ni Jonas ngayon. Monotonous na yung flow niya, yung delivery niya. Pero mas tumatama na siya ngayon, mas maganda na yung mga punchline niya ng comedies niya. And nakikita ko dito, unang laban sila ng gabi. Alam mo yun? So, grabe yan, putang ina. Buhay na buhay yung tao dyan. Kahit kay Fruz, makukuha rin ni Fruz yung crowd. Pero, baliw si Jonas eh. Alam naman natin yun na mas makukuha ni Jonas yung crowd. So, feeling ko 5-0 to in favor of Jonas. Para sa akin. Ako, ayokong bigyan agad ng ganong judgment. First battle, pare. Lahat yan, putang ina, kahit magsabi ka lang ng burat dyan, sigawan yung tao. Tama. So yung energy ng laban na yan is fair distributed. And hindi pa mataas yung expectation ng mga nanonood. At saka mas matagal ng kupal si Fruz. Kupal kulit si Jonas, pare. Kupal kalsada si Fruz eh. Di ba? Parang pwede niyang in a way na mamain. Pero para sa akin Jonas pero hindi 5-0. Tingin mo? 3-2 or 4-1? 3-2 kasi di pa patalo yan si Fruz, pare. Ilang beses ka natalo sunod-sunod. Tangina. Ikaw, YG, ano sa tingin mo dyan? Jonas din ako, pero feeling ko rin hindi niya masasweep yan.
Hindi. Kasi possible na magkaroon na judge na technical tapos doon siya babase sa multi. Oo. So, ibibigay niya kagad kay Bruce yun. At saka may time na nagkakaroon ng fatigue yung mga tao sa comedy. At Totoo yan. doon yung mga, lalong ngayon nag-upgrade na yung crowd. Ang dali ng baliktarin ng match. Dati, bars ay jokes over bars eh. Isa rin sa weakness ni Jonas yun na nakita ko. Sobrang straight yung comedy niya. 1, 2, 3. Walang climax. So, nagiging, yung bandang mga round 3 niya, nagiging dragging na yung comedy niya. Kahit maganda pa rin, pero nagiging dragging na kasi sobrang flat yung line. Hindi umaangat, hindi bumababa. Isa pa, tinalo ni Frusisinho, pare. Ay, hindi, panalo pala si Sinyo. Panalo si Sinyo. Si Flick G pala yun. Sorry naman. Ang tinalo ni Fruz si Cripley. Ay, tinalo rin ni Jonas. So, medyo pa ako dito. Medyo magulo pa ako sa Jonas Fruz. Kasi hindi ko naman di mo expect na magtatapat yung dalawang yun. Parang, ha? Medyo naman siya. Parang may similarity naman sila sa style. So, pwede din. Hindi ako nagulat nung nakita ko yung match-up na to. Nagkaroon lang siguro ng mas bagong mukha si Fruz ngayon. May bago siyang style. Na kinakalikot. Kumbaga yun nga. Pero siguro kung mas magiging malinaw yung pagbigkas niya ng mga multi niya. Kasi pansin ko parang nakukuha niya na lang sa flow multi. Minsan hindi nabuo yung word o kaya hindi na masyado na-emphasize kung ano bang word yung binanggit niya, kung may laro ba yun. Feeling ko masyado yung na-emphasize man na yung multi na pwede niya namang i-spit yun nang hindi ini-emphasize yung multi niya. Tama. I-turn yun as conversational. Medyo parap na siya eh. Hindi. Parang pabit na yung niya eh. Kunyari, minsan binabalik. Alam mo yung kay Batas, man, na nakikita kong flaws ni Batas na parang yung babaliin mo yung syllable pre na hindi na yun yung original pronunciation ng salita. Na ang laking epekto yun sa live. At saka kung pag-uusapan natin yung face value ng salita. Tama, Minsan nawawalan na ng sense dahil nawawalan ng credibility. Yung larga, gagawin mo larga. Maneho. O diba, parang I mean, sa bilis ng face ng battle, hindi na masyadong, alam mo yun, kailangan effective pa rin yung pag-connect mo sa crowd. Lalo na sa battle na to kasi putang ina, gaguhan tong battle na to, feeling ko. Anong masasabi nyo na ginalagay sila bilang pinakaunang laban ng gabi? Feeling ko deserve pare kasi sila yung comedy. Tama. Titignan mo J Black Slack 1, malabang yan. Sumbatan Battle yan. Pistolero, Invictus, Barfest. Bars. M-Site MP3, Sumbatan ng Honor, Sumbatan Bars na naman. Ito maganda to yung mga sumunod na. So, kung titingnan ko rin, tinanong ko rin, bakit nasa baba si Jonas putang ina, yung big binigay name niya. Yan In 3, 2, 1. Pero yun. So, siya, parang champion din si Fruz, pare. So, lahat talaga champion, ang dami. Solid. Okay. Solid. Saan nag-champion si St. Ice? Wala pa ba? Magcha-champion pa lang. Ay, wala na. Talakayin natin yan mamaya. So yun, Jonas, tatlo tayo. Okay. Next natin is J Black versus Slack 1. Ako, na tropa yun si J Black pero feeling ko nagkakaroon na ako ng fatigue na mapanood siya. Or kasi isa siya sa pinapanood kong MC kaya Ilang beses na ba siya lumabang ngayong taon?
Hindi, kakabattle niya lang eh. Si Nagtala, tapos kay Vitrum. Okay. Tapos last year sa PSP, ang dami niyang battle. Sa Totoo. flip-top din dami. So medyo may fatigue. Tapos ito si Slack 1. Same lang din pero mas fresh makita ngayon si Slack 1. Lalo galing siya sa sa underwhelming na mga laban, na performance niya. So excited yung mga tao na makita siyang tumodo. Kasi ako, ang evaluation ko sa battle na yan, parang isang mayabang at isang paawa, parang gano'n. So, hindi naman na lait kay J-Block yun, yung paawa, kasi parang nagagamit niya naman ng tama, pare. Hindi rin naman paawa yun, parang stating the obvious. So, Slack 1 versus J-Block, lalo na nang babaliktad ng battle to si J-Block, di ba? I mean, nagawa niya ng twice. Ben, ikaw, kung titignan mo yung face value lang ng J-Block versus Slack 1, anong nakikita mo ba? Ang kinakatakot ko na mangyari, makita ko na naman yung hindi masyadong handa na Slack 1. Kasi yun yung nangyari sa 2-on-2, tapos yung laban niya kay Husky, parang hindi siya masyadong tumodo, hindi siya masyadong naganda. Gusto kong makita yung Slack 1 na nakalaban ni Raffian at yung nakalaban ni C9. Mm-hmm. Kung yun yung lalabas na Slack 1 dito, pwede niya makuha tong panalo na to. Kasi slugger na si Slack 1, pare. All around na yun eh. Oo. Ito pansin ko Slack 1 meron ding pare, may rap skills. Yun yung kinalaman niya. Mm-hmm. Lagi naman lamang may rap skills, pare. Kasi, first of all, rap battle yan. Mm-hmm. And, nagpo-flow ba si J-Block? Hindi ko pa siya nakita nag-flow. So, malaking factor yan na parang di naman need flow, pero kung mas may rhythm yung kalaban, mas malaking chance na hook niya yung tao. So, isang pangungupal na banakal style si Slack 1 versus perfect defense na si J-Block. Mm-hmm. Unpredictable din katulad ng Jonas Fruz, pare. Parang mas naglilin ako towards Slack 1 pero hindi ko sinasabing sure na Slack 1 yan. Parang sa analysis ko lang dahil sa fatigue ko kay J-Block ngayon dahil lagi ko siya nakikita. Kung yan yung kung yan yung opinion mo ngayon, malamang yan din yung opinion ng mga fans na medyo fatigue na rin sila siguro makita si J-Block. Kasi hindi siya fatigue na ayaw nang makita. Parang mas may sense siguro siya kung kinalaban niya na si Apex agad. Alam mo yun? Or fatigue Apex na gusto lang nilang ma-miss muna si J-Block. Hindi, may ina-expect kasi silang J-Block versus Apex. So mas may ibang mission dapat si J-Block. Pero hindi naman niya kontrolado yun eh. Diba parang, ikaw ba paring YG, anong tingin mo si J-Block versus Slack 1? Sa J-Block versus Slack 1, parang si J-Block kasi galing siya sa dun sa alter ego na talo talaga siya. Pero after nun, lumaban siya kay Vitrum at nanalo siya. Still, talo pa rin. Pero may, isang gabi lang yun. Gabi lang yun. Magkasunod na gabi. So yung Sinagtala versus Icewater. Tapos the next night, naglaban sila. MGL, tapos Vitrum. Alter ego pa rin yun. O as J-Block na. J-Block na. Parang yun nga, may point yung sabi ni Lance na may pagka-poison 13 effect na pag sobrang dami ng battle. Sobrang dami ng battle kahit gaano kalakas siguro nababawasan yung impact. Oo. Lalo na kung pero kung magkakaroon sila, yung talagang lalaruin talaga nila yun as seryoso. Mm-hmm. Siguro mag-J-Block ako dito. Mm-hmm. Kung dun tama ka. Kung dun dadalihin
ni Slack One yung ruta sa pagiging seryoso, maaari siya matalo ni J Black. Pero kung jokes gagawin ni Slack One, makukuha niya yung panalo. Oo. Pero magaling mag-convince to si J Black, pare. Tandaan yung ginawa niya. Agree. Hello. So, yun nga. Sige lang, Nak. Pasok ka dito. Magpe-predict lang kami ng rap battle. Quiet ka lang dyan. So, para sa akin, hindi pa rin ako sure pero naglilin lang ako towards Slack One. Same. Siguro in a 4-1 vote, Slack One ako. Kailangan magpakita ng ni J Black ng bagong butas para kay Para kay Slack One. Kung sakali siguro mauna ang pwedeng ika-edge ni J Black, kung mauna siya tapos madidefuse niya yung mga magiging jokes ni Slack One. Yun. Pero kung kunyari mauna si Slack One, tapos kaso pag nauna siya, re-rebatan din siya ni Slack One. Ganun din. Pero siguro, ibibigay ko yung doubt ko ngayon kay mag-J Black ako. Okay. So, Slack, J Black. Okay. Okay. Eto maganda na. to. Next. Pistolero versus Invictus. Invictus yan, pare. Best friend. Wala na. Hey, ayos mo po mo, boy. Best friend eh. So, hindi. Talakayin natin, sige. Sino mo una? Pistolero o sino mo nang tatalakayan? Pistolero muna tayo. Pistolero, isa din to sa nakaranas ng fatigue, pare. Sobra. Kasi sobrang dami niyang laban. Iba't ibang liga. Pero yung pinaka-latest na ba yung kay J Black? Ang last na laban niya is against Shernan sa Ahon. Okay. Oo, tama. Medyo na nga yun eh. Medyo, anong tawag sa laban na yun? Confidential. Confidential. Underwhelming, pare. Underwhelming. Tama. Ito yung sinasabi ko na parang wala namang masama sa magaling siya bumutas si Pistolero eh. Pero kasi ang para sa akin is always angle. Always ganto, ganyan, conclusion. So same template, same lagi. Alam mo yan? I mean, hindi ko dinidiscredit yung pagbutas niya. Magaling siya bumutas, pare. But, battle rap yan. Kulang pa siya sa... Masasabi mo ba na ini-state niya lang yung obvious? Oo, pare. Pero, pwede mo... Yung problema kasi sa pag-i-state ng obvious, pare, you need to put something... Flavor, pare. Kunyari, respect kay Kuya Christian, tropa yan, lang. Parang... nakukulangan ako sa kanya sa part ng rap mismo. Okay. It's battle rap. Mm-hmm. Parang hindi ko pa siya nakikitang mag-rap skills. I mean, ginagawa niya nung early days niya sa Flip Top, pero kasi nag-iba na yung style niya ngayon eh. Yun na nga eh, parang nagiging monotone. Tama. Minsan talaga, pang-body bag yung ganun niya. Lalo na pag nadala niya na pag siya yung nag-set ng mood, ng tone. So, hit or miss yung style niya na yan? Kaya kang impanalo. Okay. Pero not enough to make you, alam mo yan, special. Tama. Maging memorable yung performance mo. So, ang kalaban niya dito, aalisin ko muna yung bias para si Invictus na laging naka-rap skills. Okay. So, ang kulang na lang ni paring Invic is angle. Na i-add niya na lang, pare. So, madagdagan lang ng angles to si Invic and ng vocal, alam mo yun, yung vocal niya maayos niya na parang iba't ibang tono. Agree. Ang nakikita ko naman... sorry. Yun na yun. Kumbaga,
Si Pistolero may may mga babaguhin at dadagdag, may alisin pa. Si Invictus magdadagdag na lang. Tama yan. Ang nakikita ko naman Less- na kahinaan dito ni Invictus, yung sobrang intricate ng rhyming niya. Pwede na masugal yung tono yung tono nung setup niya at yung parang flavor na rin mismo. I mean, parang hindi naman natin i-discredit yung wordplay at saka laro ni Invictus pagsusulat. Andun na yun. Parang lang talaga eh. Parang lang talaga eh. Hindi niya na point out. Hindi niya na emphasize. Like nung sinabi ko kay Fruz, di ba? Na minsan may mga salitang binabalik na yung ganito, imbis na yung tono that ganyan, ganito, nawawalan na effect, hindi na siya natural pakinggan. Tama. So, kung mabalik lang ni Invictus yung yung laro niya nung early days niya, pare. World War days. Yun yung gusto kong sabihin. Ang tanong ko, may chance ba na ma-clown ni Pistolero si Invictus? Kasi yun din yung isa ko nakikitang pwedeng pumatay kay Invictus is yung clowning. Comedy. Ano ba to? Metro Tent ba? Yes, sir. Ano bang to? Anong feel sa Metro Tent? Kamusta yung audio? Kamusta yung surrounding? Sobrang laki ng venue. May part na medyo malabo yung audio. So, kailangan... Hollow. So, parang hollow kasi walang tinatalbugan. Parang ganun. And kung magra-rapid fire ka ng pag-spit mo, pwedeng hindi ma-absorb agad nung nanonood. So, lalo kung medyo... yung punchline mo sunod-sunod. Like yung Pero yung... to? Medyo sa kanila to parehas tong bad sa kanila to. Tawag dun... disadvantage. Sa kanila to. Disadvantage sa kanila to, pare. So, ako nakikita. Ikaw. Sige. Last pasok ko na lang. Para sa akin, Invictus to, pare. Without bias, kasi natalo ko nga si Pistolero. Joke lang! Love you, Kuya Christian. Lang hindi pa kami nakakapag-usap ni Invic eh. Busy pa siya dahil rest in peace kay lola niya, pare. Okay. Sorry. Hindi ko alam kung ano handa niya. Pero base sa pinagyayabang niya, mayabang siya ngayon, pare. Okay. May confidence. Gusto ko yan. Ewan ko kung anong, parang sabi niya, paparinig niya na lang to pagtapos na eh. Okay. Mayabang, pare. Pero, kung papansin niyo si Invictus, galing siya sa meron siyang gasolina. Kasi, winning streak siya sa pagkakalam ko winning streak siya sa flip top. Naputol lang sa PSP. Tama, And so dalawang sunod na talo yung natanggap niya sa PSP. Pero pag di flip top hindi counted, pare. Yun. So malamang sa malamang merong the comeback is real type beat na aurang pinangaba si Invictus. At saka parang ito pa lang yung totoong next battle niya after niyo mag-champion. Tama. Official to, pare. Kasi winning streak siya doon sa flip top nun, di ba? Pagkatapos na. Never pa siya matalo ulit. Pare, lagi kong ipapaalala sa inyo, nag-champion si Invictus ng hindi 50%, pare. Below pa. Hindi pa siya yun eh. Hindi tumodo yun, pare. Okay. Kilala nyo ang Invictus. Ang Invictus yun nasa World War, yung lumabang kay Poison, yung lumabang kay Goryong Talas. At lahat ng sumunod dun, parang na lang, half-ass na performance na. Siya, aminado siya di ba? Aminado siya pag sinasabi niya, wala to bro, tinapos ko na. So, siguro sa akin, sa angle, Matic Pistolero, skill set, Invictus.
Tapos, aggressiveness. Kung may babalik na Invictus, yun nga yung dating siya. Yung totoong aggressive. Yung talagang aggressive na Invictus talaga. Hindi yung ano. Feeling ko medyo mas malakas yung aggression niya kaysa kay Pistolero. Knowing na kaya rin ni Pistolero ng aggression na ano. Pero ang si Invictus kasi pag yung aggression niya nasa style pa rin, nasa skills pa rin. Habang si Pistolero yung aggression niya puro real talk na masakit. Okay. So, siguro pwede siyang matalo ni Pistolero dito kung sakaling yun, siguro ma-clown nga tulad ng sinabi mo. Ma-clown yung yun lang. Kung paano na lip cram si Kuya Lance. Parang ganoon lang yun. Usapan tropa lang yun, pare. Usapan tropa. Siguro yun lang. Pero dito, solid Invictus ako dito dahil parang grudge. May grudge. Parang magbabalik. Galing sa hindi niya na-expect na pagkatao. Oo, pare. Parang parang hindi ko rin na-expect ang Invictus versus Pistolero. Parang medyo kakaiba nga siya. Pero ano pa rin, champion to champion pa rin. Ano siya? Matchup. Hindi ko sinasabing walang chance manalo si Invictus or Pistolero, pare. Pero mas more on Invictus ako dito plus bias. Alam mo yun? Plus best friend. Ako naman, ang nakikita ko sa laban na to is magiging sobrang dikit tong laban na to. As in, sobrang dikit. Magkakaiba na lang sa preferensya ng mga horado. Pero... At saka pinag-uusapan natin yung usual style nila. Hindi natin pinag-uusapan yung baka pakita nilang bago. Pwede pa nilang ipakita na bago. Tama ka dyan. Ayun yun. Yun yung nagpapagulo sa atin. Pero kasi, eto na yan. Si Pistolero, sige, sabihin na natin ibabalik nila yung dati nilang style. Binalik ni Pistolero yung dati niyang style na rapid fire shit. Tapos binalik ni Invictus yung dati niyang style na rapid fire shit din. Alam mo yun? Pero sinong mas maganda yung pagkakagamit sa sandata na yun? Para sa akin, si Invictus. Nakatakot yun. Pero nakikita ko talaga dito matatalo yung isa pero hindi body bag. Wala. Mismo. Malabong body bag dito. Maaari maging 3-2 tong boto nito. 4-3. Oh, yeah. 3-2 nga pala ano to. Maaari isa pa si pwedeng isa naman na pwedeng ilamang ni Pistolero kay Invictus kaya niyang pumuntos ng direct ng yun nga tulad ng sabi mo yung kanina sa style ni Patrick o ni Invictus na hollow rhyme gano'n. Minsan may nasa sacrifice na to. Yun naman talaga. Yun yung gusto ko ipunto kanina. Yung hollow rhyme. Tapos kung bigla ka na lang i-straighten, di ba, ng 2 lines gano'n. Tapos real talk agad. Yung punchline count magmamatter dito, pare. Pero di natin alam, mayabang ang tropa ngayon eh. Okay. So kanino ka dyan, pare? Invictus ako, pare. Yeah! Invictus. Yeah, kayo sa akin, no? Hindi, Invictus to, pero dikit. Sobrang dikit. As in, gabulbul. Pwede ba pwede tayo? Feeling ko rin mga ganun. Gabulbul. 3-2-4-1 lang eh. Gabulbul ang putang ito. Kasi si Pistolero hindi rin siya magpapabayad dahil naranasan niya naman di ba kakatalo niya lang? J-Block. Hindi, nanalo siya against kay Sherman. Hindi, pero talo din siya ng gubat. Hindi siya lumaban ng gubat. Shit, ang laban niya. J-Block share na natay. Tama ba, Jay? Alin? Okay. Hindi. Ang latest niya. Pistolero Sherman nung ahon. Okay. And medyo underwhelming yung laban na yun naman. Tsaka magkaibigan nata to si Pistolero at Invictus. Yun lang yung Ayun lang. Feeling ko rin hindi na rin talaga sila yung magpe-personalan o ano man. Pero tangina naman, kahit magkaibigan pare, lumabang pa rin ang solid. Tangina naman eh. Parang binabalik yung Harlem One Lazy versus One Lazy. Di ba? Ikaw ba, Jay? Puntakin na kung maglalabang kayo ni Cripply. Hindi mo ba kakagatin yun, pare? Walang personal? Kawawa siya. Magkakaroon siya ng 2 sunod na talo.
Aray ko! Tangina! Mawa naman Hindi ko kayo, alam- di ba? Yun ang on-predict. Man, Ay, si EJ gagi. screenshot yan, pare. Magkakaroon siya ng talo sa alam niyang dahilan. Aray ko! Sa alam din dahil. Sa Scribbly, fuck you. Pero simply, putang ina mo. Umiiyak pa rin ba ang kaibigan natin? Di na, na-move on na yun. Tangin na. At dahil dyan, Speaking speaking of creepy, Eto itong na. dalawang to, ang dalawang kinaiinisan nyo sa buhay, M-Site versus MP3. Okay. Gago, bad trip ako na nakita ko si MP3 sa judges, pare. Sabi ko, tangin na wala siyang karapatan mag-judge dyan. Wala sa lahat, taga-dyan siya. Kakatalo lang sa kanya ni Cripply. Bisaya siya. Si Van. Diba? Tropa niya si Van. Di ba parang sa akin lang, parang tanginang yan. Yari ka, MP3. Yun lang yung sinasabi ko. Medyo disadvantage kay MP3 na Sobrang daming angle sa kanya ngayon. Pero kayo ba, as battle MC, kapag kukuhanin ba kayong judge, pwede ba kayo tumanggi? Ako pag ako tumatanggi ako pag ayokong i-judge yung battle. So may option na tumanggi. Oo. Lalo kung halimbawa na-practice. Ito. Halimbawa na-practicean ko yung isang MC and narinig ko na yung lines niya. Then yung sa kalaban niya hindi ko pa naririnig. Hindi ako nag-judge. And kung super close ko din yung kung super close ko yung babattle, halimbawa sa mga battle ni Cripply or ni Tipsy D, hindi ako nag-judge. Jay. Ano yan? Ganun pa rin ba yung kalakalan ng pagpili ng judging? Di ba kasi dati nung bago-bago pa tayo, parang si Enigma mismo yung random na tatawag si Arik, di ba? Hindi, iba na ngayon. Meron tama na yung sinabi. siyang ano kasi tawag doon? Ano kasi term yun? May na siya, parang may naka-assign na doon. May naka-assign na tao na parang may notes na yung tao na yon sa cellphone niya. Na sa battle na to, magja-judge si ganito, si ganyan. Tapos lalapitan niya na lang bago yung battle. Then tatanungin. Hindi na si Enigma. Hindi na. Feeling ko si Enigma yung nagde-decision nun. Tapos pinapasabi niya na lang dun sa inassign niya na tao. Tapos yung inassign niya na tao, yun na lang yung magsasabi doon sa MC na magja-judge. Affiliate tatawag din, Jay, tama ba? Mali. Runner, parang runner, ganun. Parang ganun. Ikaw mag-i-score. Ha? Score tayo. Shit. Ha? Score ka. Hindi tamang term nga yun. Naharap ko tuloy, Jay. Hayaan mo na. Basta yun. Pare. Naka-assign na Yun. Ito, given to, Jay, kaso nga lang, ang problema, kahit na sobrang daming butas na MP3 ngayon, si M-Site hindi siya kilala bilang direct attacker. Marami rin siyang palabok. Kumbaga, pwede mong sabihin na ganito na lang, kaso idadaan pa sa wordplay, idadaan pa sa... Anong noticeable na performance ni M-Site? Besides, right after mag-champion siya. Right after. Kasi lagi consistent si M-Site, kaya medyo maghahanap ng more yung tao sa kanya. At yun yung curse doon, pare. Magaling ka, hindi pwedeng magaling ka lang. Galingan mo pa. Kasi sinanay mo na silang magaling ka, so pag nag-retain yan, hindi ka na magaling. Tama. Ito para lang sa akin to kasi battle rap analysis, pare, parang kilalang preparado lagi si M-Site. Nasunugan niya, puta, lumaban pa rin sa AJ. Tama. Ang kailangan na lang sa kanya is... Alam mo yun? Grabe ka dun, Jay. Ang sa akin lang, pare, parang need niyang... Para sa akin lang sa battle na to. Para... Sure win naman na siya. Pasensya ka na MP3 kasi nag-judge ka kay Cripply. Kaya medyo
Dapat yung prinsipyo natin nandun pa rin, brother. Need lang ni M-Site i-die down yung style niya ngayon. Okay. Dito sa laban na to. What do Kasi, you mean by die down? ano niya lang, pare. Tama na muna yung super palabok wordplay. Super chain punching. I mean, panalo na siya sa ganong style. Oh. Pero kung gusto niya talaga ng body bag, yun yung body bag, pare. Kung i-rerecta niya na lang. Katulad ng bag versus script list, state na obvious na yan, pare. Like, isabihin mo yung gusto marinig ng tao. Bakit ka naka-line up sa akin? Di kita ka-match, ha? At kahit kailan, meron akong prinsipyo na pag nakalaban na kita, hindi ako magdadyan ng ina mo. Yung mga gano'n na lang, men. Yung parang, di ba? Di kita ka-batch, hindi ka dapat nag-judge. Yung mga gano'n lang na. Ako naman, ang nakakatakot kasi kay MP3 ngayon, on fire yung streak niya ngayon. Like, kakatalo niya lang kay Marshall na alam naman natin, di ba? Sobrang mahusay. Wala habol ko. Ano? Habol ko lang, memer din yan si MP3, so pwede niyang i-take advantage yung mga butas niya na yun. Ngayon, okay, babalik na rin ko, hindi pala M-Site sure with. Ngayon, pag ginamit ni MP3 ang butas niya at na dapat si M-Site gagamit, putang ina, pwede niyang balik na rin itong laban na to. Yun yung gusto ko sabihin, unahan sila sa mga anggulong gagamitin nila. At kung paano na lang nila i-diffuse yung binato sa kanila. Paunahan sila doon. Sabi na eh. So, ano to? Lahat ng laban, no? Dikit, no? Nakakainis. Wala akong ano eh. Wala pa nakikita ang Ikaw ba, pare kung YG, anong tingin mo sa laban na yan? Sa akin, hindi ako masyadong familiar kay MV3 sa battle. Okay din siya, yung skill set niya all around din. All around. Pagdating sa wordplay, evident. Parang bibigyan ko ng props yung wordplay niya, maganda talaga. Magaling siya lumaro, pare. Slugger din at saka name flipper. Sa akin siguro dahil hindi ka masyadong... Tapos kamukha ni EJ na medyo taga... Ay ka, Jay. Parang ayaw tumaway. Ayaw mo. Taga Cebu. Anak ko yun. Diba? Siguro bibigyan... Si M-Site kasi somehow meron siyang desperate power. Alam mo yung kailangan ng bawat kahit anong ginagawa mo siguro pag gusto mo magtagumpay parang kailangan mo ng M-Site power. Oo. Tsaka nakakalimutan mo, pare. Huling mga nakalabang kasi ni M-Site, mga top dog talaga. Tape CD. Frus. Ito lang talaga si MP3, pwede niyang mamain. Nasa ano ba siya? Nasa liga siya ni M-Site? Lumaban lang siya isang beses yata o dalawa. Pero hindi siya official roster ng Motus. So, saan galing to si MP3? Ano kasi pangalan ng liga dun sa sa Cebu? Rapolo? Yun. Doon siya. So, ang dami palang malakas talaga sa Rapolo, pare. Ikaw, ano mo dito? Verdict ko, dikit na laban pa rin. Either way, pwede manalo. Pero, ibibigay ko kay MP3 kasi mas nakikita ko may kakayahan siyang mag-clown. Okay. And yun yung mga pwedeng pumatay kay M-Site. Na parang once na na-clown siya ni MP3 sa tamang paraan and nagamit ni MP3 mga tamang anggulo, pwede mawalan ng bisa yung yung mga sasabihin ni M-Site. At saka isa din sa pare. Medyo gusto ko ibigay kay M-Site. Okay. Kanina pa. Pero, kung pagbabasayan natin yung boses ni MP3 buo. Yeah. Si M-Site para kasi paos. So, doon pa lang bawas na yung power. Si MP3 power niya, no? Di man ko matatalo. Diba?
parang Kaya ko sa silang voice, buhayin mag-isa. kailangan ni M-Side dito, mag-yosi-yosi para medyo Tsaka buo yung bot. hindi. Kailangan niya lang ng tamang intonation ng mga sasabihin niya. Hindi mo kailangan pasigaw palagi. So, feeling ko, Pag nagpaka-veteran move talaga si M-Side na medyo chillax. yun na yun. Yun yung panalo. So, ganito pare, MP3 ka ikaw. M-Side. M-Side. Ano ako? M-Side din. M-Side ka. Okay. Anak mo yan eh. Ganyan ka kasi. Ma'am, dula natin tong pare. Isa buhay. Okay, sige. Simulan muna natin sa GL Ruffian. Ruffian tayo. Yan ang gusto ko, pare. Yan ang mga battle. Yan battle talaga. GL Ruffian. Yan. Sarap kalaban ni Ruffian, pare. Sa ganyan, oo nga, no? Isa yun sa pwede talaga. Nabagit nga ni Rap. Is a Ruffian. Huwag mo tanungin kung YG yan kasi nga is a Ruffian. Hindi, parang sa akin. Same caliber Si sila. Champion si parang GL. Bigyan natin ng props. Higher siya than at 2 beses niya nang nagawa tong 2 laban, pare. Kasi nagtala tapos at makapag-deliver ng 2 panalo against J Black aka Ice Water at MR. Bigyan natin props yan dahil ilan lang yung nakagawa niya. Delo ng Ahon 2. Yung hindi 3-way, pare. So, ang nakikita ko dito ba is si Ruffian ng perfect translation ng KOTDURL foreign leagues na style. At hindi yun lait, pare, isa yung puri dahil maraming nagtangka na i-adapt yung style ng foreign league pero ang baduy pa yan. Totoo. Shoutouts kay paring Poison, si paring Poison nag flip top, want more. I mean, kung titignan siya pare, slow no. Di ba kung titignan siya, yung low, high beam, low lights. Kumbaga, you can copy the template, the formula, but yung swag na nakopya ni Ruffian, pare. Tingin mo ba? Kasi ikaw, mas nanonood ka ng foreign battle league. Ano ang pinaka nakuhang impluensya ni Ruffian? Or yung sikat yung ganyang bagsakan, pare? Hindi. Ano ba? Gusto ko tanong sa yung tamang tanong eh. Ano yung parang pinakamagandang katangian ni Ruffian pagdating sa battle rap? Na anong masasabi mo doon? No holds barred. Hindi ka mag-react sa isang line niya. Next. Oh, okay. Yung parang alam mo yung feint jab. So yung feint jab is parang intended para i-distract ka. Then may isa so pang magbibigay siya ng mga bars na hit and miss. Hit or miss. Okay. Then maganda kung nag-hit. Pero pag nag-miss, puta, may kasunod. Go pa rin. Okay. Sabay. So, play safe sa madaling salita. Si New Jersey twerk yung nagpauso ng yung puputulin, yung hindi mo ispit. Okay. Siya parang pinapakita niyang sige, kala mo predictable. Sige, predict mo lang. I-predict mo, hindi ko tatapusin. Lipat agad isang bar. Yun yung napapansin ko sa kanya, lagi siyang may cliffhanger, pero yung cliffhanger na yun, meron agad na isa pang cliff na tatalunan, pare. Okay. So, hindi talaga nagkakaroon ng dead air si Ruffian. Na perfect na para sa tulad ni GL na nagte-train of thought. Same lang silang nagte-train of thought, pero ang pinagkaiba lang is si GL mas creative. Habang si
Ruffian, yung train of thought niya, sapat, pare. Tama. That makes sense. Balance na battle. At ito si Ruffian, future din yan. Feeling ko future champion ng isang buhay. Okay. Yung ganyang discipline, yung ganyang proximity ng punch. Yung conviction niya. Oh, grabe yung conviction. Ano siya, may swag siya na black, white, ewan, basta. Para siyang... Masabi mong masyado niya sinaulo yung mga lines niya, knowing na hindi niya first language ang English. At lagi may English na na-incorporate sa ano niya. Tsaka nakakatuwa dahil ang laki na ng in-upgrade ng name flip ni Ruffian. Okay. Kumbaga, kilala na siya sa name flipper siya, pero iba na yung bagsakan ng name flip niya ngayon. Mas nakakatakot na, mas malakas na yung... Kumpara nung sunugan days niya, yung Kumu days niya. Kumbaga, kilala na siya, lumutang na siya nung sunugan eh. Aha. Pero ngayon, ano na siya, parang nakakatakot na siya kalaban eh. Tsaka, kung ako napansin ko kay Ruffian, di ba yun yan na yung pagkakaiba ng sunugan tsaka flip-top na Ruffian. Parang ito yung fullest form kasi naranasan niya na yung big stage talaga. So ngayon, mapapansin mo, kinukuha niya na rin yung reaction ng tao. Ibigay na siya ng pause, ng space para sa mga tao. Kumokonekta na siya sa tao. Hindi katulad ng dati na parang rumaratatat siya ng ratatat talaga. Tsaka, kahit may mga reach siya na para nalalatag niya ng maayos. Kanyari, yung mga Nikola, Tesla, yung mga ganun, Pepsi Paloma. Saan niya lang bagay yung ganun. So, kahit reach, no? Tsaka yun nga, nabanggit ko, ano pag hindi kinagat, yun nga, pag medyo reach, hindi kinagat, kaya niya na kagad sundan yung kagad. Hindi na siya yung magkakaroon ng awkward moment. Okay. Na proximity ng punchline niya, nasa one and nasa two-liner. Alam mo yan? Fuck. At isa pang pinaka-importanting factor na nakikita ko dito is tanggap na ng mga fans si Ruffian. Hindi na siya nobody. Hindi na siya mid-tier. Hindi na mid-tier yung tingin sa kanya ng mga tao. Tanggap na siya. So kahit ito na yung punto na kahit anong gawin niya, mag-aaroon na siya ng crowd reaction. At the same time, si GL din. Hindi ko pa kasi napapanood yung mga bago ni GL. Kumbaga, yung GL MR, kailangan ko muna mapanood para masabi ko kung ano na bang estado. Pero sa ngayon, nakikita ko na-enjoy niya yung double battle. Okay. Kumbaga, medyo nawalan na nga ng sense yung three-way battle dahil ito, dalawa laban ko. Baka di ka pa rin bumalik. Diba? Yung punto niya dyan na parang, bala kayo kung ngayon yung three-way, kalabanin ko kayong dalawa. Kasi di na sapat sa inyo isa. Natuwa lang din ako kasi kala ko play safe yan si GL, pare. Hindi. Hindi siya takot matalo. Wala na rin mo siyang pinapangalagaan na record, di ba? May mga talo na siya, di ba? Oo. So, hindi ko alam kung good to para kay GL. Pero, sa tingin ko, good to kasi tsaka parang na rin, ma-break na, siguro, ewan ko parang champion siya ng isa buhay, tas alam mo yun, tinapat siya kay Ruffian. Parang, feeling ko nabuburat na rin si GL na itigil nyo na idikit yung pangalan. Bigyan nyo naman ako ng malaki. Bigyan nyo naman ako ng tipsy D o kaya mot. Oo, feeling ko or balakid. So yun, parang it's either dikit or dito medyo ako dito. Kasi yung outcome nitong Ruffian GL, yun yung magde-decide sa GL Husky. Ito ang pinaka pwedeng pinaka-fucked up na mangyari. Pag nasilat ni Ruffian si GL, tapos kupal si Husky. Masisira na yung vibe ni GL, yung mood ni GL.
Tapos si Husky may dalang clowning na type shit. Aray ko. Tangina. Uwi ka na, GL. Yun ang worst case scenario. Sana para wag, sa akin. men. Sana wag naman. Which is ano naman yun? Isang ano lang yun. Possibility. Worst lang. lang yan, Worst case. Worst case Pero scenario yun lang eh. yun. Pero kilala naman natin si GL eh. Laging may mga baon na. Pero man, hindi imposible. Putang ina na. Isipin mo, tangina Raffian, men eh. Bigyan mo ng big break. Totoo yan, totoo. Big break yan, pare. Tingin mo. Yung tangina. Mga battles nga na basic, puta, binibigyan niya ng todo bira. Yan pa kaya. Oo. Sana lang may dalang magandang pang-diffuse si GL sa kung ano man baon ni Raffian. Pero, eto. Mas mananaig sa akin yung creativity ni GL dito sa laban na to. Kasi, ito to creativity versus dami ng punchline. Yan yung nakikita ang laban dito. At alam mo naman ang creativity, kaya lumamon ng ilang punches. So yun. Bibigay ko kay GL tong laban na to. I'll say 5-0. Hindi porket 5-0 na body bag si Raffian. Malinaw lang na mapupunta kay GL to. Sa akin, binibigyan ko ng consideration yung nadalawa yung battle ni GL. Pwedeng panalo nga siya dito. Kasi yan yung unang lapag. Mas puno yung energy niya dyan, no? Oo. Napatunayan niya naman panalo siya sa dalawang battle niya na nakaraan, no? Na mag-isunod na gabi. Tama ba? Oo. Medyo dikit yung MR Industria and may mga nagsabi na underwhelming daw yung laban nila. Okay. Ano lang yun, narinig ko lang yun. Hindi galing sa akin. Dito parang sa image pa lang ng GL Raffian, GL na. Pero habang tinatalakay natin parang Raffian parang nagkakaroon ng na ibigay kay Raffian itong laban to, knowing na dalawa yung laban ni GL. Kahit na unang laban to ni GL, may Husky pa rin. Matik ba pag ganito yung poster? Ito tol, tanong ko sa inyo. Matik ba pag ganyan poster packet? Ay di, minsan yung feeling ko ang mangyayari dito, lalagay yung gitna yung GL Raffian sa gitna siguro. Siguro bago yung Katana versus Saint Ice, GL Raffian muna. Huli yung kasi kailangan nila pa rin. So masasabi niyong sure na GL Raffian ang una bago GL Husky. Posible. So para ganito yun. So susunod sila sa M-Site MP3 panigurado bago magkatana Saint Ice. Tapos yan ng GL Husky. Main event. Para ito kasi yung iniisip ko, talking about potentials tayo dito, mga potential ni GL na kayang gawin. Tinitimbang ko yung train of thought niya na which is mapunch every line. Pero hindi hard hitting. Tapos biglang may pasabog sa dulo. Nag-hit siya sa dulo. While si Raffian, pinag-uusapan pa lang natin yung usual niyang ginagawa. Na pwede niya yung train of thought, pare. Paano train of thought yan? Tapos yung bigat ng punches, sobrang lalakas. Pero, magagawa niya ba? Mahihigitan niya ba yung gagawin ni GL? Yun yung tanong. Pwede niyang gayahin yung blueprint ni GL. Pero mahihigitan niya ba yun? Balik tayo sa 1-2 punches. Bakit mas nakakabilib yung mga nagwa 1-2 one-liner kesa sa nag-4 bars? Kasi mas marami silang naiisip na punchline dati. At si Raffian, evident sa kanya na 1-2 puncher siya. Siguro isa sa kung matatalo si Raffian dito, isa sa pinakamagandang ikakatalo niya kung magagawa ng paraan ni GL yung laruin yung Raffian na hindi pa talaga naririnig. Di ba? Pwede siya knowing GL, pwedeng siyang magkaroon ng biglang trivia na alam nyo ba? Dito galing ang pangalan. Hindi kamo, alam nyo ba yung ibang bars ni Raffian, ganito, galing kay Magniti, galing kay Pag ginanon na siya, na hindi malabo kasi English yung mga banat ni Raffian na nakikita ko rin naman na yung iba galing sa ibang bansa, pare. At hindi ko na masyadong
binibigyan ng hard time si Raffian sa ganun. Kasi parang may bali naman. Pero pag once na in-exhibit A na yan ni GL, ng Yun, pwede lines mo magbasan naman. dito, ganito. So, hindi lang yung accent nila ni Nakaw mo, pati na rin yung mga, di ba? Yung mga ganun. Saka ako sa mga as a fan, pag pinapanood ko si Raffian, may mga lines ako nakikita na narinig ko na. Oo. Same as GL, pare. Hindi ako na katulad na nanonood ng ng Ibang bansa. ibang bansa. Pero sure ka, di ba? Pero sure ako na somehow nagamit na to. Kahit sa sa limang liga dito na feeling ko meron ng mga narinig na. Siguro sobrang plain nun kaya marami nang gumagamit kaya. At the same time, para yung train of thought, ano siya, ganun lang din siya. A collection of punches na gamit na rin. Tapos, binibigyan ng twist. So, wala silang masyadong pinagkaiba. Pero, for me, GL to kasi mas malaking chance na mas paghandaan ni GL si Raffian. Kumpara kay Husky. Mismo. Feeling ko, lumalaro na si GL ngayon sa comedy. Kinukuha niya na rin yung tao. Totoo. So, ako GL, ikaw? 5-0 kay AJ. Di ko lang bakit parang may nagtutulak sa akin na Raffian. Na pwede rin makuha ni Raffian. Siguro mag-GL din ako dito talaga, GL, pero may chance. 3-2. Siguro 3-2. Pwede kasi. Tapos yan eh. Tapos yung isang yung isa lang yun lang, yung isa lang may tiebreaker lang na judge. Ganoon. Feeling ko lang matagal nang pinag-aralan ni GL si Raffian. Lalo nadidikit sa kanya yung pangalan. Alam mo. Feeling ko alam nilang magtatagpo sila somehow. So, GL Husky. Mamaya. So, yung outcome pare. Yun lang yung mahalaga sa GL Husky. Kilala na natin si Husky. Pag yan nag-train ulol, tangina patay tayo dyan. Pag nanalo si GL kay Raffian, eto para sa akin, pag nanalo si GL kay Raffian, mananalo siya kay Husky. Manalo na siya kay Husky. Pero pag natalo siya kay Raffian, talo din siya kay Hindi siya matalo. Dalawang talo, perfect! Anong train of thought? Ito, train of loss. Dalawa eh. Winning streak! Strike daw, pare. Ako as gumagawa rin ng music, tas pad talaga ang battle rap, man. Iniintay ko lang na merong galing kalsada na magsabi, na yung talagang freestyler. Na magsabi gamitin kay GL yung kunyari magpa-freestyle siya ng mahaba. Kung sino man yun. Mag-freestyle siya ng mahaba na magkakasunod. Tapos related. Yun naman talaga ang construction ng freestyle eh. Di ba? Para pag nakita mo to, ito palang kulay nito, ganun din ang kulay nito, dito pala galing to parehas. So, tapos sasabihin sa kanya na, anong train of thought? Tawag namin dyan sa kalsada, freestyle. Tangin! Solid yan! Tapos sasabihin niya na crack yung kalaban ni Balakid. Alam mo ba yung reputasyon? Pero ano yun, kumbaga sugal pa rin siya na kailangan ma-perfect mo muna yung pag-freestyle mo. Isipin mo kung GL Saint Ice dumating sa point na yun tapos ma-freestyle ni Saint Ice at least 8 lines na mapagdugtong-dugtong niya. Kasi yun naman talaga, kasi parang yun naman talaga ang pinaka-fundamentals ng freestyle eh. Na paano mo i-relate ng dire-diretso eh. Di ba? So parang train of thought din talaga siya. In short, pero ako as hindi battle rapper, nag-i-stay sa isang lang. Yeah, pero yun nga, strength ni GL yan, hindi mo matitake away sa kanya yan, pare. So, tama tayo ng hinuha, pare. Basta pag nanalo si GL kay Raffian, panalo siya kay Husky. Pag natalo siya kay Raffian, talo siya kay Husky. Body bag. Ang pinakamalupit na GL, bilang sasabog sa uli. Tapos connect na lahat. Ang ina kung paano biglang tumay sa si Husky sa stage. Yun ang yun ang train ulol, gago. Ako pa, ako dyan. Sure ako masayang battle yan. Weird na nakakatawa. Yung parang di mo rin expect. Sa palagay nyo ba, sasabayan ni GL si Husky mag-joke? Hindi. Sure ako dyan. Ako hindi. Hindi.
Pero mas matatagdagan ng jokes niya kumpara sa GL rap Itatry yan. niya. Itatry niya. Siguro Tapos pag mumukha round niya 2. corny. Tapos pag mumukha niya corny. Para ma-discredit sila na. Sa tingin nyo naman, si Husky kasi nung finals nila Huwag naman sana. Invictus, nag-bar siya. Ito. Nag-bar siya. Sasabihin ko to. Okay. Nung finals ng Invictus versus Husky, kinakabahan ako kay Invictus dahil ang pwedeng pumatay kay Invictus ay Cloud comedy. Mismo. Sinabi ko sa kanya, paano pag nilaplap ka bigla ni Husky? Diba? Paano pag biglang nagpanty sa mukha mo si Husky, may magagawa ba yung holorime mo? Diba? Pag binirabira niya. Feeling ko talaga lalabas yung hentai kami dyan. Okay lang yun. Kung ganun yung ginawa ni Husky, posibleng nanalo. Champion sana siya, pare. Ngayon, kung magaganon na naman si Husky, diba? Kung magaganon na naman si Husky laban kay GL, wala. Body bag siya. Siguro, masasabi nyo ba man na bilang battle MC, ang pinakamahalaga mong dapat tayuan ay kung ano talagang style mo? Pwede ka mag-explore, pero wag mo i-compromise pa rin yung sarili mong style. Huwag kang mawawala, no? Oo. Parang yung sinasabi ko na... Kasi feeling ko, sorry man. Sige. Feeling ko, halos, yung above average ng mga sumubok ng ganun. Kunyari, technical, nag-jokes, comedy, nagpaka-skill technical. Ikinakatalo nila yun eh. Oo. Lalo kung di nila maayos na gawa. Tsaka una sa lahat, di nila style yun. Style ng kalaban nila yun. Tsaka yung in-expect ng tao sa'yo na parang magsasasabi nito. So, yun. Basta fun battle to, pare. Kung paano bigla nag-hentai kami si GL. Putang. Yun talaga. Idol ko na si GL pag ganun. All around ka na, guy. Champion ka na talaga. Champion ka na talaga, hindi lang sa puso, pare. So yun, mapunta na tayo sa pare. Kaya bang sumabay ng Kaya bang sumabay ng Old God kay Hentai Kamen? Kinantot-kantot si GL sa stage. Tangina, champion ka pala. Champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Pero feeling ko, hindi pa rin pwedeng lumayo yung GL Husky. Feeling ko magiging dikit lang din. Halos dikit lang din siguro. Kasi tangina, grabe naman na tayo kung hindi natin bibigyan ng si Husky, pare. Putang ina. Husky yun, man. Husky yun. Puta, ang dami niya ng tinalong solid, pare. Pag kinengko niya si GL, tagilid pa si GL dito eh. Tandaan mo, si Lip Cram tinalo si GL. Yan nga. Hindi yan malinis na Lip Cram. Sa akin na. Sige. Dumako na tayo sa Isabuhay 2025 semis. Katana versus Saint Ice. Ito masarap na laban to, pare. Masarap na laban to. Ako natutuwa ako, first time ko lang maging fan ng mga yung mga bago, pare. Medyo ako diyan medyo hard daw sa mga ganyan eh. Alam mo yun, pasa-pasa lang din. Puta, hard din sa atin yung mga nauna nun eh. Oo naman. Pero ito parang hindi. Parang lumabas silang superstar eh. Hindi katulad ng expectation sa kanilang mga tao. Hindi katulad ng mga unang, yung mga kasabayan nilang pumasok na paulit-ulit yung style. Sino ba? Halimbawa, sino? Parang may pare eh. So, rage bait, nigga. Wag ako, EJ. Lanceta. Kasi ilang thumbnail Lanceta, tinitira na naman ng mga Motos MC. So yun, parang yun. Sila yung mga yung mga parang deserve mapunta sa Isabuhay 2025, yung mga bagong to. Dahil na-prove naman nila yung sarili nila, pare, sa 100 na kasabayan nila. Tayo, hindi naman 100 kasabay natin, Jay. Kasabay lang natin 20, di ba? Buong division na yun, kasama na Mindanao nun, pre. Ito 100. Tangina.
And ito yung maganda kay Katana tsaka kay Saint Ice. May sarili silang style na hindi Yes. Hindi katulad katulad. ng naararami. Wait lang. JC Katana ba nag-freestyle? Hindi ko pa Yun nakita ang- sa battle. Not that I know of. Saan ba siyang galing liga? Bago siya Motus. nakarating na play. Motus. Motus din. So siya ang naiiba doon halos pala kung gano'n. Kumbaga kakaiba siya doon. Mas ano Oo. kasi ang power ni Katana more on puntuhan eh. Straight to the point. Hindi siya never ko siya narinig mag-wordplay eh. Kung narinig ko Hindi, man siguro pero isa o meron dalawang beses. Meron Sa akin siya. ang parang shock factor niya yung pagkagaling sa jokes, biglang gagamitin niya yung jokes into bars. Oh. Tsaka ano yung humor niya yung parang... Kaya ba natin siya, Jay? Yung matanda na yan si... Hindi ko alam. Ayoko baka mali Feeling yung ko matanda intro. na yun eh. Feeling ko matanda siya pero the way siya magsalita, parang kaedad lang natin siya eh. Ah. Na parang biniyayaan lang siya ng bigote. Tsaka maganda yung buhok niya. Yung humor niya pare nakakatuwa. Ah. Gusto ko si Katana pare. Nga siya. Mas trip ko si Katana pero like I said, ang unang usap pa lang natin, Jay. Hindi ko alam kung bakit parang si Saint Ice yung magcha-champion ngayon daw. May Para sa akin, may nararamdaman ka. Ewan ko, parang weird shit lang na parang takina wala pang ang laban sila Jonas Saint Ice. Pero Redemption, no? Mula sa hindi, meron siyang dating, Ice Rocks. para siyang may plot armor ngayon, pre. Mm. Di ko alam eh. Diba, Nagawan joke, siya ng narrative. tangina, nung sinabi ko pa lang nun, wala pa silang laban ni Jonas na nanalo siya kay Jonas. Ah. Tapos yung kay Zaki, pare, tinulungan siya ng Diyos. Ang ina. Oo, nung predict na yun, parang Doon- sa akin ba kayo parehas na? Doon pa lang alam mo na eh, may ano eh, bang Saint Ice nga eh. Diyos ko day naman eh. And Tsaka siguro- ito yung magandang nangyayari kay Saint Ice ngayon. Isa buhay to eh. Hindi mo mapipili kung sino gusto mong kalaban. Pero natatapat siya sa mga match-up na bagay sa kanya. Yeah. Yes. At saka natatapat siya sa mga matchup na sobrang challenging. Oo. Hindi, kaya kung pagtatagumpayan niya nga to, na hindi basta-basta yung pagiging champion niya. Zaki yun, Jonas yun. Ben. Mas ano yun, yung mga ano. Tsaka men, pagdating sa wordplay, dati pa lang. Magaling na si Saint Ice. Galing English conference, pare. So, Di ba pinanood natin Abra Apex? diba? Nagpi-freestyle na talaga siya ng on the spot. Okay lang. Hello. Nagpe-predict lang kami dito. Bali ano sa akin to? Ikaw ba? Ako, Anong mo? Fuck. Pares kong gusto tong dalawang MC na to. Pero, yung may magic si Saint Ice ngayon. Ayoko i-count out ngayon si Saint Ice. May nararamdaman lang ako na na may magagawa ulit siyang magic sa laban na to. Si Katana ba may talo na sa TikTok? Wala. Shit! Nakikita ko. Gusto ko manalo si Katana pero Saint Ice to panigurado. Baka mismo kasama niya na si Jesus sa stage, pare. Yun yung nakakatakot. Ang nakakaano dito, dahil hindi natin kilala si Katana na nagpa-freestyle. Baka bigla. Oy, shit! Biglang mag-stop magic. Daming props to! Sa daming props! Bigla siya nag-on the spot ng stating the obvious din, pero sobrang unpredictable. Hindi, kung paano, mag-freestyle siya kunyari, pero sulat talaga. Tapos ang daming ang daming yung kasabwat. Sige, bigyan mo ako ng ganito. Pang magician na. Bigyan mo ako ng ganito. Sino gusto mag-volunteer? Saint. O sige, Santo. Teka lang, Santo. So yun pare, parang medyo... So, Katana kayo. So yun, gusto ko magkatana. Sige, katana ako pare, pero... Saint Ice talaga. So Saint Ice ka rin. Pero katana ako pare. Ano ba talaga? Katana pero mananalo si Saint Ice. Katana. So, Katana pero ang preference mo.
Pero nandito kasi tayo para sa prediction. So, ang prediction mo pa rin ay St. Ives, tama? St. Ives pa. Sa akin yun siguro pag kasi hindi ko sa siguro dahil freestyler lang din ako. Feeling ko kung gagamitin sa yun. Tapos nang hindi kasi ang ina-expect niya kay St. Ives mag-freestyle, di ba? Magpasa ko list ng freestyle. Siguro dito hindi nalalayo dahil 4-3. 4-3. Siguro 4-3 ulit to. 4-3 ako St. Ives. May buong lineup, no? Puro digit. Ang ina. Pero 4-3 St. Ives, 4-3 Katana parehas. Pero prediction St. Ives siguro dahil idadagdag ko na yung power niya sa tao na may power din sa tao si Katana pero si St. Ives parang mas malakas na siya. Ina-high sa tournament na to. Tsaka baka time niya ngayon. Kasi tandaan mo 2013 pa lang. At saka lagi niya binabanggit na isang dekada siya nawala eh. So nakakadagdagan eh. Next. Ito na ang pagiganti ng Tagalog. Lip Cram versus Ban. Sana di ka na lang pumunta. Tangin na lip cram ako dito, man. Lip Cram. Sasabihin ko na agad Lip Cram 7-0. I mean, si Ban, pare. Superstar nito by the end of the year. Si Ban. May magka-aslat to sa ahon even sabihin na natin knock on wood pero sabihin natin malaglag siya sa isa buhay. For sure magka-aslat siya sa ahon. Yes. At saka big name yan ba? Pare, ako dito. Lip cram. Malinaw pero hindi body bag. Alam mo yun? Body bag in a sense na talagang mapipikon si Ban feeling. Parang kung anong ginawa niya kay Cripply. Eto ba? Paano ba si Lip... Eto, kakalaban mo lang kay Lip Cram last year. Paano si Lip Cram sa stage? Ang hirap magalit sa kanya. Ang hirap siyang mamain. Tama ba? Hindi siya mamain, pre. Meron siyang energy na pag kinupal mo siya parang, ba't mo naman kukupalin si Lip Cram? Ang bait-bait. Gago mabait si Lip Cram, alam mo yun. Kupal, pero hindi mo alam ba't gaan-gaan ng loob mo sa kanya, pre. So, kaya nung naglabang kami, need ko ng mga idadamay kasi kung siya lang, putang ina, mahihirapan ako. Parang, yung energy niya ang gaan. So, pag... In 3, 2, 1. Sorry naman. So, pare, kung... Ito lang yun eh. Parang, pag binuhusan mo ng galit si Lip Cram, magmumukha kang tanga. Parang... Meron siyang meron siyang bulletproof na pare. Hindi mo siya pwedeng i-comedy kasi mas magaling siya mag-comedy. Hindi mo siya pwedeng i-real talk kasi hindi na. Ba't na naman siya i-real talk? Siya parang it's either pabobohan, brain rot bars pare, yung tatalo kay Lip Cram na dapat mas kolokoy. Sino tinalo ni Lip Cram ng unang stage? Aubrey, tas si K-Ram. Tapos hindi pa todo. Hindi daw siya nakatodo eh. So ito gagamitin sa grabe yung wala akong masasabi pag Lip Cram no? Kaya kanya talagang butasan kahit anong mangyari. Tsaka advantage na agad kay Lip Cram eh. Yung Tsaka hindi pa masyadong umaanggulo ng Bisaya si Lip Cram. Pwede niyang gamitin. Pwede niyang puruhan dyan. Sa battle. Si GL, di ba? Hindi niya ginanon. Dahil pinapalitaw nila yung Tagalog versus Bisaya, di ba? Naku, pag ginamit na yan. So siguro ako, ibibigay ko talaga kay dito kay Lip Cram. Pero saludo ko talaga kay Ban simulan nung pa lang. Unang beses ko pa lang siya napanood. Pero dahil tournament to tapos
dito na nga sa Manila rin gaganapin, isa pa sa mga yung factor niya. Siguro dito makikita yung mamamain na siya. Parang bibigyan na siya ng out of experience na ibibigay ni Lipcram dito siguro. Ito, tanong ko sa inyo. Tingin nyo ba, yung nakita yung crowd reaction nung kay Ban, di ba, dun sa Cripply versus Ban sa Cebu? Tingin nyo ba same crowd reaction yung makukuha niya sa Manila? Oh, yes. Pwede pa rin. Tingin nyo? Pwede pa rin, pero ang problema dyan, ang magiging factor dyan, kung sino yung mga nakasipat sa kanya nung mga wala, lalo nung wala pa siya sa flip top. Kasi ibang-iba rin siya nun Ako doon ko siya napanood Mas malakas ba siya nung wala? Para sa'yo Para sa akin, nung katulad ng laban niya kay Manda Baliw, hindi siya yung na-expect ko na ban. Ganun. Tapos, etong versus Cripply, yun talaga si Ban, pero for the tournament niya ginagawa. Alam mo yun, hindi siya yung, kasi kupal yung pagkakupal niya, sasayawan ka talaga niya na doon medyo pumupuro siya ng ganun. Pero hindi tumotodo brain rot. Oo, hindi siya tumotodo ng brain rot. O yung brain rot, i-turn niya into magiging bars. Okay. So dito dahil feeling ko deserve na ni Lipcram talaga magkaroon ng isa buhay title belt. Yun. Feeling ko talaga dati pa. Parang feeling ko ilang beses na siya alam mo, sinasatabi niya yung sarili niya. Feeling ko may ganun siya. May ganun siya factor, ilang beses na ginawa yun. As a fan hindi ko siya nami-meet na person. Aminado ako, di ba kinikwento ko sa inyo nung Lipcram Lanceta. Nagpaalam siya sa akin na nagbibigay ko sa nilaban. Yun dun sa Gapo. PSP. Okay. Pero kahit yung kay basta marami na siyang battle na Hindi, sa kanya yung parang masyado niyang binavalue yung friendship na. So, pero kapag ratatatin, una kong napanood si Lipcram ito muli as a fan. Una ko napanood si Lipcram versus Maglas. Bahay Katay. Tapos yung laban nila nun, sobra. Kumbaga, pwede pa siya talagang gawan ng narrative na pwedeng somehow natalo niya si Smug. Parang ganun. Wala sa fan ko nung pag-iisip ko nung dati, hindi pa siya nababalikan. Pero doon ko siya una napanood at alam ko na si Lipcram balang araw magkakabit din talaga siya. Ang problema nga lang, hindi niya tropa si Ban. So, I don't think na pagbibigyan niya si Ban. Tsaka sa ongoing Tagalog versus Bisaya, putang ina, kakantot ka ng puno ng saging. Naramdaman ko na kaya rin ni Ban na tsaka pwede siyang hindi magkaroon ng belt na maging superstar siya. Meron siyang ganung factor. May charisma siya Grabe yung confidence niya. Ginanunan ni Lipcram. Wag lang sana magkaroon ng problema sa Lipcram na nasa babay naman. Kasi minsan may ganun dilema na Parang parang kinantot ng tadhana Wag lang ganun Wag naman. Tulad ng Saki, di ba? Yun nga, St. Ice, yun lang daw ang kinatalo niya. Dahil dun para sumakto lang. Pero feeling ko yun nga, eto bang dalawa na tong matchup na to, kung sino nang mananalo dyan parehas, sila na maglalaban. Finals, yes. So yun, nagro-root siguro St. Ice Lipcram pwede. Magandang matchup yan. Magandang matchup yun. May kayo, Mr. G. So, that's it, pare. At yun, Lipcram ako dito. Ayun yung lineup ng Vuelta Balentong 12. Solid na lineup. Sana makasama ako ng live soon. Sa laban ng EJ, pare. Sasama ba ako ni EJ? Why not? Para makakita ko stage, pwede ba yun? Hindi. So, pare, congrats agad sa flip top at sa Vuelta Balentong lineup. Para sa akin, isa to sa naguluhan ako, pare, as a battle rap, alam mo yun? Fan or analyst. Hindi, analyst. Putang analyst. Goods ako, pare. So, solid na prediction yan. At yan, muli maraming salamat sa pagbibigay. Maraming boses din yung mga fan. YGNS. Nakakapag-review o kaya nakakapag-predict bilang hindi pa nakakanood ng live. Yun.
Yun, Kasi- may mga gusto ba kayo i-promote? Yung kanta namin, lalabas mamaya. Ay, yun, bagong sound trip, sarap. Yun. Yes. Napabalik ako mag-rap, oh. Yun na. Yun, Okay puro lang yan, free verse mag-rap tayo paminsan-minsan. Yung EP ko na yun, free verse lang, tapos natripan nila, pasukan yung isa. At meron akong isang papasok pa, hintayin nila yun. Aray ko! na, sino kaya yan? Aabangan ko yan. Yo guys, pakinggan nyo kung sino to. Meron pa isa galing ulit flip top, men. Ay. Meron pa isa mag-rap sa EP ko. Kaya Okay. check nyo yun, tweet yan. September lalabas yung buong EP. Is the rappers. Okay. Nice. Wala ka ba ipopromote? Parang EJ, yung yung palabas na pop na album. Ilang beses ko nang pinoropo mo, baka magsawa na sila. Pero yun nga, yun, ingat sa mga pupunta dyan. Tabalenton 12, September 20, sa Metro Magdala ng 10 Convention Center. Yeah, magdala ng tubig, magdala kayo ng diaper, magdala kayo ng Condom. condom. Lahat. Yeah. Cards. Para hindi na mahuli. Yeah. Ingat kayo, maraming pulis dyan. Okay, pare. Sige. We had fun, pare. Maraming salamat. Ingat kayo pag-imbita lahat, kami. guys. Maraming Sa aking salamat family. sa lahat. Love you guys.